Ihahatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, tinatayang 2,000 pamilya apektado matapos ang pagsiklab ng malaking sunog sa Tondo, Maynila. Halalang Bangsamoro napipintong ipagpaliban. Vice President Sara Duterte, iginiit na ginagamit siya para pagtakpan ang umano'y mga katiwalian ng administrasyon. Congressman Jay Kung-hoon, pinatutsadahan si Vice President Sara Duterte sa palsipikadong aligasyon tungkol sa medical emergency. Gilas Pilipinas, 4-0 sweep win sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. North Korea muling magbubukas sa mga turista ngayong Desyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ayon sa datos ng mga otoridad, umabot sa 1,000 kabahayan o tinatayang 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Tondo. Alas 8 nitong linggo ng umaga nang sumiklab ang malaking sunog sa Isla Puting Bato na umabot sa ika-5 alarma. Alas 4 na ng hapon nang maapula ang sunog. Ayon sa mga otoridad, ang mga bahay na naapektuhan ay gawa sa light materials. Isinusulong ngayon sa Kamara ang discount sa mga gamot para sa mga ordinaryong manggagawa. Para sa ibang detalye, narito ang ulat ni Francis Riudique. Posible na pong magkaroon ng discount sa gamot ang mga rank and file employee. Ito'y matapos na isulong sa Kongreso ang panukalang batas na magbibigay ng 10% discount sa mga gamot para sa mga naturang manggagawa. Ayon kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, malaking tulong ito sa mga manggagawang hirap sa mga gastusin. Aniya makakagaan ito sa kanila para hindi na gaanong problemahin kahit papaano ang gastusin sa pagkakasakit. Sa ilalim ng panukalang batas, sakop nito ang mga manggagawang may sahod na 30,000 pesos pababa. Sino mang lumabag kung may sa katuparan ang batas ay pagmumultahin mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at maaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kabilang sa mga co-author ni Tulfo sa naturang batas ay sina ACT-CIS Party List Representatives Edvic Yap at Jocelyn Tulfo, Benguet Lone District Representative Eric Yap, at Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Umarangkada na ang unang araw ng 18-day campaign ng Vow Free Philippines na inisyatibo ng Department of Justice. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Nagsimula na ngayong araw ng Lunes, ika-25 ng Nobyembre, ang kampanyang Walk to End Violence Against Women o VOW sa inisyatibo ng Department of Justice o DOJ. Ngayong umaga ay nanguna ang City Social Welfare and Development Department ng LGU Butuan sa paradang kanilang isinagawa para sa layuning iangat ang kamalayan ng publiko upang wakasan ang pang-aabuso sa mga kababaihan at igalang ang kanilang karapatan. Ang kampanya ay bahagi ng aktibidad ng kick-off ceremony ng 18-day campaign simula ngayong araw hanggang ika-12 ng Disyembre ngayong taon. Ang kaganapan ay may temang United for a Vow-Free Philippines at may sub-theme na Vow Bigyang Wakas, ngayon na ang oras. Kasama sa layunin ng kagawaran na lumikha ng isang Vow-Free Philippines at isang lipunang walang karahasan. Kaya naman hinihikayat ng DOJ ang publiko na makiisa sa mga boses at aksyon para labanan ang kritikal na issue, gayon din ang protektahan ng mga karapatan ng kababaihan sa buong bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang ipagpaliban ng pinakaunang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMPOLS sa darating na ika-12 ng Mayo sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, hindi malayo ang posibilidad na maantala ang halalang Bangsamoro dahil sa umano'y unintended consequence sa kamakailang desisyon ng Korte Suprema sa hindi pagbilang ng sulu sa rehiyon ng BARM. Aniya, hanggat maaari, sisikapin na maisabay ito sa midterm elections at kung hindi naman kayanin ay mas mabuti na raw umanong ipagpaliban muna kesa madaliin at magkagulo lamang ang magiging proseso. Dalawang weather systems ang nakakaapekto ngayon sa ilang kapuluan ng ating bansa. Partikular na ang amihan na nagpapatuloy sa extreme northern Luzon habang intertropical convergence zone naman sa Mindanao. Asahan naman ang localized thunderstorm sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM magsasagawa ng working visit sa UAE sa Martes. Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 aarangkada simula November 26 to 28 sa Pasay City. Vice President Sara iginiit na ginagamit siya para pagtakpan ng umano'y mga katiwalian ng administrasyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakatakdang magsagawa ng working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates ngayong Martes. Ayon sa Presidential Communications Office, makikipagpulong si Pangulong Marcos kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa Abu Dhabi. Kumpiyansa ang pamahalaan na magiging makabuluhan ng pagbisita ng Pangulo kahit sa maiksing panahon lamang na pagbisita sa UAE. Aarangkada simula bukas araw ng Martes hanggang Huwebes, ika-28 ng Nobyembre, ang Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 na gaganapin sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Ilan sa mga aasahang itatampok sa kaganapan ay ang mga abot-kaya at dekalidad na pagkain para sa mamimili, kabilang na ang tagumpay ng Kadiwa hinggil sa pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ang kaganapan ay libreng daluhan at lahukan ng publiko. Muling bumanat ng patutsyada si Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Aniya, panakipbutas umano siya sa mga katiwalian ng pamahalaan. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riodique. Sabado ng tanghali nang isiwalat ni Vice President Sara Duterte na mayroon siyang kinausap na papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito umano ay kung sakaling mamatay ang Vice Presidente. Kasunod nito, linggo ng umaga November 24, isang tirada na naman ang ibinato ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon. Sa isinagawang live sa kanyang Facebook account, sinabi nitong ginawa siyang punching bag ng pamahalaan. Aniya, sa ganitong paraan ay hindi mapapansin ang umano'y katiwalian ng gobyerno. Kanya ding kwenestyon ang hindi pa naisa sa katuparang plataporma ni Pangulong Marcos na gawing 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Hinamon din niya ang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang Office of the President at ang Kongreso na magsabay-sabay na sumailalim sa drug test.
Pagigit pa niya, may karapatan ang bawat isa sa peaceful assembly at magsalita ng nararamdaman ukol sa gobyerno. Hangarin din niya umano na makita sa pamahalaan ang genuine public service. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kinundena ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ang ginawang pagharang ni Vice President Sara Duterte sa legal na paglipat ng kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Correctional Facility for Women sa Mandaluyong City na tinawag niyang tahasang paglapastangan sa batas at sistema ng hustisya. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kinuwestiyon ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ang pagbaliwala ni BP Sara Duterte sa desisyon ng Committee on Good Government and Public Accountability na ilipat si Atty. Zuleika Lopez na na-cite in contempt dahil sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million peso confidential funds. Binatikos din niya ang pagpapalabas ni BP Sara ng maling impormasyon upang magmukhang biktima. Pagpapaliwanag pa ni House Secretary General Reginald Velasco na mabilis na naaksyonan ang medical emergency ni Lopez, kabilang ang agarang pagdating ng doktor at ambulansya. Ayon sa pahayag ng Kongreso, pinanatili muna si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center upang tiyakin ang kanyang kalusugan bago ang paglipat. Pahayag naman dito ni Suarez, ang desisyon ay patunay ng malasakit ng Kamara sa kapakanan ng mga detainee. Kung saan nilinaw din niya na walang basihan ang mga aligasyon ni BP Sara na hindi inuna ng Kamara ang karapatang pantao ni Lopez. Sinundan nito ng paghihikayat niya kay BP Sara na humingi ng paumanhin at itigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon na nakakasira sa hustisya ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng House of Representatives na lahat ng hakbang kaugnay sa mga detainee sa kanilang custodial center ay alinsunod sa mga itinakdang protocol, due process at makataong pagtrato. Nilinaw ng Kongreso ang mga kontrobersyang lumitaw matapos ang pagharang ni Vice President Sara Duterte sa paglipat kay Atty. Zuleika Lopez sa Correctional Facility for Women. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Ipinahayag ng Kongreso na walang naitalang pagtanggi sa pagpasok ng abogado ni Atty. Zuleika Lopez noong ihatid ang transfer order. Ngunit tumanggi sina BP Sara Duterte at Lopez na tanggapin ang utos. Sa halip nagsagawa pa ng Zoom press conference ang dalawa habang nasa detention room. Paglilinaw nila, hindi kinumpiska ang mga telepono ng detainee, kundi sumunod lamang sina Lopez sa limitasyon ng oras ng paggamit ito alinsunod sa mga protocol. Habang sa medical emergency naman ni Lopez, mabilis na pinapasok ang kanyang doktor at nahihatid siya sa Veterans Memorial Medical Center sa loob ng 39 na minuto. Sa kabila ng utos ng komite na ilipat si Lopez, inuna ng Kongreso ang kanyang kalusugan at pinanatili muna sa nasabing ospital. Mariing tinuligsa ng Kongreso ang umano'y pagharang ni Vice President Sara sa pag-implementa ng utos. Naninindigan ng Kamara na patuloy nilang isusulong ang patas at makataong proseso pati na rin ang pagsisigurong accountable ang lahat sa nasabing pagkakasangkot sa issue ng confidential funds. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Hinarap ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun si Vice President Sara Duterte sa maling akusasyon ng pagkaantala sa medikal na atensyon para kay Atty. Zuleika Lopez na ngayon nasa House Detention Facility. Iginiit ni Conghun na agad na asikaso ang kaso ni Lopez base sa opisyal na timeline mula sa House Secretary General. Binatikos din niya si Duterte sa umano'y pagharang nito sa legal na paglilipat kay Lopez sa Correctional Institute for Women. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang tugunan ang pangangailangan sa malinis na tubig ng mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa bansa, patuloy ang pamamahagi ng MMDA ng mga solar-powered water filtration unit.
Kamakailan lang ay napamahagian ng ahensya ng higit 2,000 galon ng malinis na tubig ang 77 pamilya ng Barangay Katamban sa Pandan, Catanduanes. Bukod dito ay lubos rin ang pasasalamat ng Bira Catanduanes sa mga naipamahaging water filters sa kanilang bayan. Susunod sa News Sports. Proyekto para sa pagsasaayos ng kalsada, prioridad ng DPWH. Gilas Pilipinas 4-0 sweep win sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. Hello, Love Again, kauna-unahang pelikulang Pilipino na umani ng 1 billion pesos sa worldwide box office. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inanunsyo ng Department of Health nitong Sabado na tumaas ng 80% ang kaso ng dengue ngayong taon sa bansa. Magmula noong umpisa ng taon, umabot na sa 340,860 ang bilang ng kaso na tumaas ng 81% kumpara sa naitalang 188,574 na kaso sa 2023 sa kaparehong pagkakataon. Ayon sa tala ng kagawaran, 881 na ang naitalang namatay o 0.26% na mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagtaas ng kaso, iniuugnay ng kagawaran ang pagbaba ng case fatality rate sa mas maagap na screening, testing at paggamot sa publiko. Isinusulong ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang prioridad nitong proyekto para sa pagsasaayos ng mga lokal na kalsada. Ayon kay Director Alex Bote, ang proyektong ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan upang bumuo ng matatag at sustainable na komunidad. Dagdag ng direktor ng kagawaran, ang pagsasaayos ay may epekto sa agrikultura, trade at industries ng bansa. Matapos dominahing muli ng Gilas Pilipinas ang ikalawang kampanya nito para sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers, kasalukuyan na itong nangunguna sa Group B sa standing nitong 4 wins with no loss. Narito ang ulat ni Princess Castro. All-out na pagpapakitang gilas ang ipinamalas ng Gilas Pilipinas Men's Basketball Team sa kanilang 4-0 sweep win sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ang domination campaign nitong linggo ng Gilas kontra Hong Kong ang nagbigay ng tsansa para mapalapit sa inaasam-asam na tiket ng Pilipinas sa 2025 Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Sa score na 93-54, iniangat ng star players na sina Carl Tamayo ang kartada na nagtala ng 16 points at 5 rebounds. Justin Brownlee na nakapag-ambag ng 13 points, 3 rebounds at 3 assist. Habang nakakubra ng 12 points, 15 rebounds at 2 blocks si Kai Soto. Hindi naman nagawang makapaglaro ng crowd darling na si Dwight Ramos dahil sa iniindang calf injury. Samantala, ito na ang huling laro ng pambansang koponan para sa Window 2 ng kompetisyon kung saan kasalukuyang pinangungunahan ng Gilas ang Group B. Kaugnay nito ang panalo ng New Zealand kontra Chinese Taipei ngayong Lunes ang siyang nakapagbigay ng formal na secured spot sa Filipino Bowlers sa FIBA Asia Cup 2025. Susunod sa Gilas ay ang kanilang kampanya sa third window ng qualifiers na gaganapin sa Pebrero 20 laban sa Chinese Taipei at New Zealand sa Pebrero 23 sa susunod na taon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.
Nitong Sabado, umabot na sa 1 bilyong piso ang kita ng Hello, Love Again na tinatayang kauna-unahang pelikulang Pilipino na nakapagtala ng 1 bilyon sa worldwide box office. Ang pinakabagong milestone na ito ay kasunod ng 131 million peso ticket sales na nakamit ang pinakamataas na kita sa unang araw at pumasok sa US Top 10 box office at tinuturing na highest grossing Filipino film of all time. Ang Hello, Love Again ay kasalukuyang nasa ikalawang linggo na pinagbibidahan ni big stars Catherine Bernardo at Alden Richards sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Magandang balitang pandaigdigan, inanunsyo ng Koryo Tours na nakabase sa China na muling magbubukas ang turismo sa North Korea para sa mga dayuhang turista sa buwan ng Disyembre. Partikular na bubuksan ang turismo sa Samjiyon at posibleng sa nalalabing parte ng North Korea matapos ang halos 5 taong pagsasara ng bansa dahil sa pandemya o naidulot ng COVID-19. Ang Samjiyon ay kilalang bilang gateway city papuntang Mount Pektu, pinakamataas na bundok sa peninsula sa pagitan ng North Korea at China. Bago pa man magpandemya, limitado na ang turismo sa North Korea kung saan naabot lamang ng 5,000 turista mula kanluran ang bumibisita sa North Korea kada taon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, tinatayang 2,000 pamilya apektado matapos ang pagsiklab ng malaking sunog sa Tondo, Maynila. Halalang Bangsamoro napipintong ipagpaliban. Vice President Sara Duterte, iginiit na ginagamit siya para pagtakpan ang umano'y mga katiwalian ng administrasyon. Congressman Jay Kung-hoon, pinatutsadahan si Vice President Sara Duterte sa palsipikadong aligasyon tungkol sa medical emergency. Gilas Pilipinas, 4-0 sweep win sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. North Korea muling magbubukas sa mga turista ngayong Desyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.